Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Ano ang mga samot-saring issue kay Mayor Go? Hindi lang ho citizenship, nagtanong kayo tungkol sa kanyang SALN o asset records. Nagtanong kayo sa kanyang koneksyon sa mga pogo. Ano po ba ang napupurbahan nyo ngayon na tunay na pagsisinungaling o talagang pag-iwas niya sa katotohanan? Halo-halong pagsisinungaling at pag-iwas sa diretsong pagsagot sa mga diretsong tanong naman, Miss Malu, tungkol nga sa kanyang citizenship, tungkol sa kanyang connection sa Pogo, dahil di hamak na isa sa pinakamalaking Pogo hub so far na na-raid yung kanya sa Bamban Tarlac, tungkol sa kanyang SALN nga at lifestyle, parang unexplained or unexplainable so far na wealth, at yung connection ng lahat ng ito sa mga posibleng criminal syndicates, pati surveillance at hacking activities na kung mapatunayan, may implikasyon sa ating pambansang seguridad. Okay. Take us back to day one. Paano ho ba nagsimula ang investigasyon na to at ating haka-haka na baka hindi tunay na Pilipino si Mayor Go? Nagsimula po itong lahat, Miss Malu, dahil sa tuloy-tuloy, 4 na taon na halos na pag-iimbestiga ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality sa kabuuang phenomenon ng POGO. Several weeks ago, a month ago, pangalawang beses ni raid itong isa sa pinakamalaking Pogo hub na natuklasan so far sa Bamban, Tarlac. At dun pa lamang on-site, lumalabas yung mga koneksyon dati pa at mukhang hanggang ngayon ng local chief executive ng Bamban sa Pogo Hub na iyan. Bukod sa marami-raming mga taong na-rescue, mga Pilipino, mga Vietnamese, may Malaysian pa, at ilang mga Chinong pugante na doon ay naaresto, may mga dokumento on-site na nagpapakita na si Mayor Alice Guo mismo, bago siya naging mayor, ang nag-apply para sa mga dokumentong kinakailangan nitong Zunyuan na mag-operate ng POGO dyan sa Bamban. At hanggang ngayon, may mga dokumento din on-site na siya yung nagbabayad pa rin ng mga utility bills, yung mga sahod ng ilang mga empleyado doon sa maintenance department. Kaya't naging kapansin-pansin na bakit mayroong tila link ang local chief executive dyan sa Pogo Hub na iyan. So bago pa po siya naging mayor, ang sabi ninyo sangkot siya dito sa kumpanya na nagpapatakbo ng Pogo, siya ang nagpapasweldo sa mga empleyado nito. Pero meron ho bang property issue din? Mukhang nire-rent ba property ni Mayor Go o ni Alice Go bago nag-mayor na kinatatayuan ng Pogo Hub na yon? Ayon sa kanya, siya daw ang bumili ng marami-raming pira-pirasong lupa dyan sa nabuong halos 8 hektarya ngayon na tinatayuan ng Pogo Hub na iyan. Ayon sa kanya, nadatnan na lang niya by happy accident yung mga naging kasosyo niya dyan daw sa Clark, dahil sila daw ay mga may-ari ng restaurant. Siya daw noon ay isang simpleng magbababoy, kaya't naisip lang daw niya na mag-supply ng baboy sa kanilang mga restaurant, at kalaunan, inimbita daw niya silang mamuhunan dyan sa Bamban at ipinasok yung mga lupang nabili niya bilang kanyang equity dun sa naging Pogo Hub. Pero ang weird talaga, Miss Maluni, hindi niya masabi magkano ba ang kita niya sa pagbenta ng lupang iyan. If at any time ay nirent lamang nila kung magkano ang kinita niya sa upang iyon. At mas misteryoso pa at mas delikado, mukhang hindi siya nag-background check dyan sa mga naging kasosyo niya sa Zunyuan. Kalaunan, ang dalawa doon ay sangkot ngayon sa pinakamalaking money laundering scam at iskandalo ngayon sa Singapore. Ayon sa kanya, hindi daw niya alam yung background ng dalawang iyon at hindi daw siya nakipag-ugnayan sa kanila mula nung naging mayor siya. Ang solong kaugnay daw niya dyan sa Zunyuan, pinangalanan niya sa hearing, pero lumalabas, Miss Malu,
yan ding taong iyon ay pugante. In fact, tumakas nung pangalawang beses ni raid ng ating mga otoridad yung Pogo Hub sa Bamban. So, habang sumasagot at di sumasagot si Mayor Alice, lalong lumalala yung lumalabas na sitwasyon niya kaugnay ng Pogo dyan sa Tarlac. So merong connection sa Pogo at merong interest siya, no? Material interest doon sa company na nagpapatakbo ng Pogo Hub na yon. Nakita ninyo din yung SALN niya. Meron kayo ikinuwento sa Senate at tinanong nyo siya June 30 at July 1, 2022 na dalawang version ng SALN. Pakikwento nga po, ano yung disparity na nakita ninyo? Malaking disparity po. Kahit paglampas mo dun sa parang time warp na yung unang isinumiting SALN ay dated July 1 at yung pangalawang corrected SALN ay dated June 30, kung ano pa man sa pagitan ng ganyang isang araw lang, isang maghapon lang, magkakaibang SALN talaga. Dun sa isa, may mga 10 real estate properties na nakalista. Dun sa isa, 3 na lamang. Dun sa isa, may nakalistang mga business interests. Dun sa isa ay wala na. So, ang laking mga discrepancies at yan lamang po ang mga SALN noong taong 2022. Pag tinignan po natin yung SALN 2023, merong ding hindi niya maipaliwanag sa hearing na malaking paglaki ng kanyang net worth. So, saan po nanggaling yun kung di umano nag-divest na siya sa mga negosyo niya, kung siya ay mayor na nga noon at hanggang ngayon ay sinasabi niyang hindi daw siya investor sa o protector ng mga Pogo. So kumbaga, hindi nagta-tie up neatly yung mga sagot niya sa aming mga tanong. Okay. So si Mayor Goho, yung sinasabi ninyong June 30, 2022 SALN, ito yung entry into office. Ano po na tinatawag na SALN? Year later, 2023. Ano ho yung naging diferensya sa net worth niya? Sabi niyo biglang lumaki from 2022 up to 2023. Kapansin-pansin pong malaking pagdagdag sa kanyang net worth at hindi maipaliwanag sa mga sinasabi niyang sources of income niya. Hindi rin maipaliwanag ng maayos yung kanyang mukhang ostentatious lifestyle. Sabi niya, ulit-ulit siya ay simpleng tao lamang, ngunit may mga 100 o 16 ba na mga sasakyan sa kanyang pangalan. Bukod pa doon yung McLaren na ayon sa kanya ay pahiram lamang sa kanya pero hindi niya agad maalala yung pangalan nung nagpahiram ng ganyang kamahal na kotse. May helicopter po siya na hanggang ngayon ay officially nasa kanyang pagmamay-ari pa dahil di umano binabayaran pa on installment ng isang British company daw na kanyang binentahan noon. Pero Chopper, naging owner siya or owner pa rin hanggang ngayon ng Chopper. At nakikita nating posts ng mga kababayan nating netizens, grabing mahal na mga damit at saka mga alahas din. So maitatanong pa rin at maitatanong muli, saan galing itong mga pinagagastusan niya para sa ganyang klaseng antas ng pamumuhay at hindi talaga mabura yung lumalabas na tonelada ng mga ebidensya ng kanyang links talaga sa Pogo na 4 na taon na nating nadidiskubre ay kaugnay ng napakarami pong mga krimen laban sa mga Pilipino at laban sa Pilipinas. At ngayon, dito sa Pogo Hub niya sa Bamban, na itatanong pati yung usapin ng national security. Okay. Pinag-usapan po ninyo yung source of income niya, ano po? Pero ang mayor, tila hindi naman mataas masyado, no? Salary grade 27 ho ba o 29? Ibig sabihin wala pang 200,000 yata kada buwan. Pero sabi niya, ang background niya meron silang piggery o nagbababoy ang kanyang mga magulang. Lumaki siya doon sa pagbababoy at sa loob ng bahay lang siya palagi. Ano ho yung parang background niya? Kasi kung hindi natin tatanggapin na galing sa Pogo yung kanyang pera, saan manggagaling? Kaya nga po, kahit sa sinabi niyang 2,000 heads ng baboy na mayroon siya sa kanilang kumpanyang pagbababoy, kahit pa sa ibang mga kumpanyang inilista niya dati, sa embroidery, sa bulilit siopaw, pero meron din siyang smelting na inilista dati. Pero kahit pa po,
pagsama-samahin natin yon at kung tignan yung ilan sa mga dokumentong ipinakita ng kinita ng mga kumpanyang iyon taon-taon, hindi po talaga magsusuma ng ganyang kalaking pera ang kakailanganin para sa kanyang lifestyle nga po. At kung Pogo ang talagang source of income niya, talagang dapat mag-alala tayo doon dahil wala po talagang mabuting nanggaling sa Pogo, panay mga masasamang epekto sa ating lipunan. At yun na nga, dito sa Bamban Hub, na itatanong pa, iniimbestiga pa yung posibleng paggamit niyan sa pag-monitor, pag-surveil sa ating gobyerno at hacking activities pa, laban pati sa mga government websites natin. Yung espionage po, ano yung pagiging espiya, lumabas yung issue na yon dahil sa merong questionable citizenship at ang birth certificate na naipakita ni Mayor Alice Go parang 17 years old daw ba siya nung nalaman niyang una. 19 na actually, opo. Okay, 19. So meron hong parang mga reports na yung sinasabi niyang tatay Chinese citizen at baka daw may connection sa Chinese Communist Party. Ito po yung mga samot-saring balita na umiikot, pero yung kanyang nanay, sabi niya Pilipina. Pakikwento nga po, ano yung issue sa citizenship niya at ano so far yung inyong nadiskubre? Nadidiskubre po namin mas maraming tanong kaysa sa sagot. Dapat ang citizenship simple lang, di ba? Ang problema, contradictory yung lumalabas sa mga dokumento. Sabi niya nung una, ang tatay niya ay Chino. Pero sa isang register of live birth na nakita natin, nakalagay doon ay Chino. Pagdating sa ilang mga business documents niya, Pilipino na naman. Doon naman sa isang hearing, sabi niya, Filipino-Chinese. So, ano ba talaga ate, di ba? Ang citizenship ng magulang natin ay hindi, kumbaga, multiple choice. Okay, kung Chino yung tatay niya, ang solong pwedeng pagmulan ng kanyang Filipino citizenship ay kanyang ina. Napaka-misteryoso din. Sa dokumento ng kanyang birth, nakalagay Amelia Leal, ang pangalan ng kanyang ina, at kasal daw sa tatay niya. Pero paulit-ulit din niyang sinasabi ngayon at sa kanyang isang naunang interview na ang kanyang ina, Amelia Leal, ay kasambahay ng tatay niya. So, kasambahay ba? Kasal ba? Tapos nung una sabi niya siya ay solong anak. Nung ipinakita natin yung mga dokumento, lumalabas may at least 2 siyang kapatid. At sa hearing, sinabi ng PSA may pangatlo pa. So hindi lang sina Sheila at CMN Lialguo, meron pang Wesley Lialguo. At sa lahat ng mga birth certificates nila, parehong mga pangalan ng magulang ang lumalabas. So, diba, bakit ang isang napakasimpleng usapin, yung identity, yung citizenship, ay hindi masagot niya o nung mga dokumento tungkol sa kanya ng ganung diretso at simple lamang. Okay. Ngayon, ano po yung ibig sabihin nito? Kasi sabi niya, nung lang siya teenager na, tsaka niya nakita yung birth certificate niya. Pero ang sabi ho, di ba sa batas, ang dapat tumakbong public official para ilinaw lang ho, natural born citizen of the Philippines. So, dito ba siya talaga sa Pilipinas o sa ibang lugar, ipinanganak, kaya late registration, yung kanyang birth certificate? Ano ba yung issue doon? Actually, marami namang Pilipino din ay nagle-late register para sa iba't ibang mga dahilan at karamihan dito karapat-dapat, di ba? Ang problema dito sa kaso ni Mayor Alice Guo, una na raid ang isang Pogo Hub na napakalaki, ang daming na-rescue victim survivor, may mga naaresto pang mga pugante mula sa batas sa China, may tumakas na isa pang pugante na wanted ngayon ng mga otoridad. At yung dalawa sa kasosyo niya sa Pogo Hub na yan ay hindi lang wanted, standing trial na sa ibang bansa. So, kaya nag-backtrack tuloy ng investigate sa kanyang background at ang lumalabas ay hindi mga facts na nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na okay, may presumption of regularity dito. Hindi lalo na siya po ay isang taong gobyerno din at yung isa sa pinaka-inaasahan sa amin na nagtatrabaho sa gobyerno
ay yung transparency. Isa po yan sa pinaka-inaasahan sa amin. At kapag hindi transparent, kundi opaque ang mga sagot at ang pagkakakilanlan o identity, kami naman po ang magkukulang sa Senado kung hindi namin alamin. Lalo na't ito'y kaugnay ng buhol-buhol na phenomena ng pogo, human trafficking, scamming, plus ngayon yung pang surveillance at saka hacking operations. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.